di ba noon, syempre noong nag-pandemic, nanonood ako na YouTube na ganyan. Nanonood ako na YouTube nung pandemic. So, meron ako mga pinanonood na vlogger. Hala, si Logan, nandun na. Okay lang, maaga pa kami ni Logan. Kasi, sabi ko talaga, maglalaan ako ng oras para makausap ko kayo. Naririnig ninyo ako. Nung nag-pandemic, nanonood ako ng YouTube. May pinanonood ako yung Nanay Aisha. Hindi ko alam, basta parang Purple Queen yata yung pangalan niya. Hindi ko na alam kung kilala niyo siya, basta matanda na yun. Yun yung mga pinapanood ko. Tapos may isa na nag-YouTube na basta nakipag-break yun sa boyfriend niya, tapos lagi siyang nangalngal. Ewan ko, parang feeling ko tuloy nalungkot ako na parang putang ina. Feeling ko hindi naman ako na vlogger, pero putang ina, siguro dahil kakangal-ngal ko, akala ng mga lalaki, ka na, vulnerable ka na, naintindihan nyo? Yung parang ang datingan mo na ngayon sa social media, vulnerable ka na babae, putang ina. Sabi niya talaga, kung kailangan mo ng kausap, nandito lang ako, pakisabi. Yung buhok ko, nanlalagkit yan. Ha? Yan. Ha? Marami akong pambili ng whipped cream para ilagay sa ibabaw ng cupcake ko. Tumigil ko. Baboy mo, be. Natakot kasi ako mga tropa. Sabi ko talaga, puta, maglalaan ako ng oras para sa mga tropahan ko, para ikwento to. Kasi parang feeling ko, be, wala nang ngangal-ngal sa tropa natin, na intindihan nyo. Kasi ang akala ng ko, puking ina mo nagigigil ako sa'yo, gusto mo suntokin kita. Bata pa yata yun, be. Huwag kang ganyan. 31 na ako. Nangingilabot ako. Siguro pinapanood niya yung live ko dati na, be, huwag ka na magsalita, huwag kang nagbago ng libel. Basta di ba nagingangal-ngal siya, tapos nangayayat siya. Ako din, nagngangal-ngal din ako, tapos nagkwento din ako sa inyo. Teka lang, nag-hysterical talaga ako kasi sabi ko, putang ina, kukwento ko to sa mga kaibigan ko, mga tropa ko. Yan kaya tumawag ako sa inyo, be. Kasi sabi ko talaga, hindi na to tama, be. Gusto ko i-screenshot kasi baka mapahiya siya, be. Ayoko naman na mapahiya siya kasi feel na feel niya talaga, be. Sabi ko, be, alam mo yung pag nabasa mo yung message, mapapaganyan ka. Ganon, yung parang, hala, ganon. Alam mo yun. Hindi tumawag, be. Nagme-mensahe, parang, napapano ka? Kasi nga, ngal-ngal ka na ngal-ngal sa social media. Nagngangal-ngal. Yun yung naalala ko, Bek, siya yung pumasok sa utak ko kasi, di ba, nagngangal-ngal ako sa social media. Tapos, pag nagla-live ako sa inyo, nagngal-ngal ako. Tapos, sinasabi ko, guys, kahit anong kain ko, nangayayat ako. Putang ina, nag-click lang sa utak ko, di ba, nangayayat din yun? Putang ina, di yan. Hindi kasi dapat yan, hindi na yan binabalandal sa social media. Pero, kahit anong gawin mo, ha? Ang ina mo, kahit naghiwalay kami ng boyfriend ko, hindi ako desperada. Umayos ka, ha? Hoy, be, utang na loob. Yung lang yun, yung parang, ganong sakit lang yun. Tapos parang share ko lang sa inyo, ganon, pero hindi yung klase ng pagkatao na durog ka na. Putang ina mo, tumigil ka. Huwag mo kong gaganyanin na, nandito lang ako kung kailangan mo ng kausap. Pakisabi, nandito lang ako para kung kailangan mo ng kausap, girl. Pakainin mo muna yung sarili mo, ha? Parang mas mabigat pa sa'yo sa ilogan. Nagigigil ako. Gusto niya i-post ko yung mukha. Po-post ko mukha mo, hindi mo ako titigilan. Nagigigil ako sa kanya. Don't mind them. Sabi niya, don't mind them. Anong buang ka? Don't mind them. Lalaki yan, be. Ayoko talaga sa lalaki. Simula ngayon, ayaw na natin. Selective tayo pag pogi. Syempre, pag pogi, teka, excuse yun mga yun. Wala akong pakialam. Pag i-bash mo ako, sabihin mo, pag pangit yan, sasabihin yan, hold upper yan, wala akong pakialam. Kaya nga biniyayaan sila ng mukha para patawarin agad namin silang mga babae. Tumigil ka, nanggigigil ako sa inyo. Nanggigigil ako Syempre pag pogi yan, alam nyo ba, may chika pa ako sa inyo Nakalimutan ko lang pero kahapon, alam nyo ba, meron na dito na nakikipag-date na lalaki dito. Naglalakad lang around me. Sabi ko sa sarili ko, no, this is it. I've had enough. Sabi ko gano'n. Ano ka dyan? Past tense na, pinas tense mo pa. Sabi ko gano'n. Sabi ko,
hindi na to tama. Hindi na to tama. Dapat na natin tong itigil na takong kahibangan na to. Sabi ko, hindi na tama na ganito yung pinoportray natin sa social media na lagi ka na broken. Hindi kailangan, pinaulan yata. Hindi na kailangan ng mga tropa ko yan. Hindi na kailangan mga tropa ko yan kasi ganito na ako i-message ng mga tropa ko. Mga babae na tropa ko. Ganito na ako i-message ng mga tropa ko. Sabi niya, hindi ko kayang gawin yung ginagawa mo. Ben, bakit ako na Bakit ganyan? Ba't yung boses ko parang sumubo? Sumubo ng ice cream. Teka lang, be. Teka lang, hindi ko si kuya. Teka lang. Ganyan. Logan, come here. Stop it. Morning. Siyempre, di kahapon, sabi ko, sumumpa ako, sabi ko sa sarili ko, ay, simula ngayon, magagalit na ako sa mga lalaki kasi may napanood na naman ako na Instagram na video. Ang sabi nila, ang mga babae daw nagalit sa lalaki. Logan! Logan! Stop it! May papa. May incoming papa, be. Teka lang si Logan, be. Logan, tangin. Si Logan nasa harap ko lang. Yung tumatakbo palayo. Paano tayo makakapag Logan, stop it? Bobo talaga si Logan. Katabi ko lang. Bobo talaga. Logan! Logan! Huwag kasabihin na pa, paano tayo katabi? Ayun na nga, be. Po. Sorry. Logan! Logan! Stop! Stop! Come on! Sinong taga LA? Sino ang buhok parang pipito lang? Pakisabi. O, yun na nga, be. Sabi ko sa sarili ko, hindi na tayo magpapaka-broken simula ngayon. Ito nga yung kwento ko kasi nakapanood ako ng video sa Instagram. Ang sabi nila, ang babae daw nagalit sa mga lalaki. Yung ba ganyan? Pag sinabi mo daw sa world na galit ako sa lalaki, yan daw ang nakakahanap ng Mr. Right. Yung mga tamang lalaki daw nahahanap niyan. Kaya simula ngayon, be, galit na tayo sa mga lalaki. Naintindihan nyo? Maintindihan yung mga tropa. Simula ngayon, galit na tayo sa mga lalaki. Pag nakakita tayo ng lalaki, lagi tayo magpapakachichay, magpapaganto tayo. Stop it. Simula ngayon, magmamaldita na tayo sa mga lalaki. Naintindihan nyo? Pero paano, nag-isip ako, yun na yung sabi ko, inano ko na yan, sinabi ko na sa sarili ko, putang ina. Sabi ko, ay, putang ina. Kailangan ba, ganyan, huwag na sabihin, huwag ka na ganyan. Hindi, huwag ka na ganyan. Kasi, huwag na, muna kwento. Hindi, kasi dito, may mga lalaki dito na nagja-jogging sila kahit malamig. Ang katawan nila nakalabas. Di sabi ko talaga sa sarili ko, mga 10 steps na yun, malayo na kami. Simula nung sinabi ko na, nung sinimula na sila, putang ina na, ulan, Logan. Umuulan, ayaw umagri ni Lord. Sabi ko, simula ngayon, ayaw ko na ng lalaki. Hindi na tayo mahilig sa lalaki. Be, dumaan sa harap ko, malaki katawan na lalaki. Sabi ko, forgive me for I have sinned. Sabi ko talaga, be, promise, bumulong ako. Sabi ko, forgive me Lord for I have sinned. Be, huwag tayo magpanggap. Siyempre, pag dumadaan ang grasya, huwag mo tatanggihan ang grasya, sambahin. Pag dumadaan ng grasya, sasambahin. Pag dumaan ng lamok, anong dapat gagawin? Pagka lamok ang dumaan, patayin. Pero pag grasya, dapat sunggab. Subo lang ng subo, be. Yun lang ang gusto ko na message sa inyo. Ano ka dyan? Gusto ko ibalita sa inyo yun kasi dumaan sa harap ko. Be, hindi ko kaya. Sabi ko, hindi. From now on, galit na tayo sa mga lalaki. Naintindihan mo? Simula nga, galit na tayo sa mga lalaki. Kaso dumaan, be, ang brus ko. Parang nanghina yung ano ko. Nanghina. Ano ba? Logan? Be, ano ba? Nakakaya. Tama na. Oh, sige na. Sinubukan ko lang yung internet ko sa inyo. Isasubo. Yung pride mo. Sabi niya, alin po ba yung isasubo? Yung pride mo, buang ka. Ano gusto mo isubo? Maaga dito sa amin. Gas-gas na yung lalamunan ko. Anong gusto mong isubo? Bastos ka. O, para sabihin ko sa'yo. Bastos ka. O, para sabihin ko sa'yo. Wala na. Simula ngayon, wala nang mag-uusap-usap about sa pagiging broken-hearted. Naintindihan nyo? Lahat ng kaibigan ko ngayon, lahat ng tropa ko tinatawag ko ngayon na wala na broken hearted sa tropahan na to. Pag message sa akin, pag may kwento ko sa inyo, may nag-message sa akin. Logan! Okay lang, di gwapo yung lalaki. Kita na dito, Logan. Hindi gwapo yung lalaki, be, ang ikli ng ng binti niya. Ayun na nga, be, may nag-message sa akin, sabi nung babae. Be, pakasensya ka na ko, isa sa ko. Logan!
Pasensya ko na kung naikukwento ko ha. Naikukwento ko nga. May nag-message siya sa akin. Hindi ko na sasabihin yung details. Pero may, ewan ko kung may Logan! Ang pinamahirita sa akin mga tao dito. Wala ako pakialam. Bakit? Sino ang gumising one day at sinabing, I've had enough? Wait lang, hindi nyo makikita yung collarbone ko kasi naka-wool akong damit. Sino ang gumising one day at sinabing, teka, bakit ka lumuluha? Teka, baka mamaya sabihin, nagbebenta ako ng laman. Di ba may ganun, be? Uso yun, be. Yung be, meron pa nag-message sa akin. Ang dami kasi nag-message sa akin, pero tawan-tawa ako, gusto ko i-share sa inyo, naipon na lahat. Naipon na talaga, alam mo ba? Eto na, ano muna unahin natin? Nagpatong-patong na okay lang, maaga naman. Sabi ko nga sa inyo, naglaan ako ng oras sa inyo. Putang ina, tingnan nyo ha. Dahil sa sobrang desperadahan ko kayo na makausap, tingnan nyo ha. Tumapat pa ako sa spotlight, pakisabi. Ganyan ko kayo. Pag pinatawag ko kayo, dapat nasa stage ako. Pakisabi. Sino ang huling ligo pa ay Monday? Inuambunan na tayo ni Lord kasi nga sabi ko, kailan pa ligo ko? Monday pa, ang lamig kasi be, ano ka dyan? Mamaya yung ulo ko lang ha, syempre yung katawan mo nililiguan mo. Pero oo nga be, baka mamaya nagagaganyan ako, baka akalain nagbebenta ako ng laman sa mga foreigner. Ano ka dyan? Tumigil ka, wait lang, ang ligo ko pa. Pagka hinuli ako, sasabihin ko, ano ka? Huling ligo ko pa 7 days ago, 7 days ago, Monday pa. Ano ka, buong ka Thursday na dito. Obvious ba yung bangs ko nagugrupo-grupo na? May pakialam sila, wala. Ano ka dyan? Wait lang, may sasabihin ako sa inyo. May nag-message nga sa akin. Mari kung nanonood ka ngayon, huwag kang magagalit sa akin ha. Hindi ko naman i-disclose kung seryoso na tayo dito. Seryoso na to. Huwag na kayong mga puro kapokpokan yung mga pinagsasabi ninyo. Ito na. Logan! Ay, be, may papa, be. Be, mahina yung tuhod ko, be. Mukha siyang Scottish. Wait lang, Logan, don't go over there. Hinihingal ako. Logan! Be, mukha siyang papa. Hi, good morning. Halika na, Logan. Bukang ka. Tangina mo. Kapederasyon natin. Iba ang hawak sa itlog niya. Ang bobo talaga kayo. Laking kwenta. Kasi kayo magpapanik, pero dapat lagi tayo ready lang. Ano ka? Akala ko kasi niya ako, tinitignan niya ako from point to one to. So, nag-message siya sa akin. Hoy, Mari, huwag kang magagalit sa akin kasi parang na-offend yata siya na shinare ko. Syempre, malay ko ba, hindi naman niya sinabi sa akin yung name ng company. Naalala nyo guys, kung may hindi ko siya kilala pero nag-message siya sa akin. Sabi niya, nakita niya daw kasi yung video ko sa TikTok tapos nanghihingi siya ng advice sa akin about this. Forgive me. Sinong bali ang leeg? Ayun na nga, be. Hoy, be, alam mo ba? Wait lang, be, alam mo ba may nag-message sa akin na dahan-dahan daw ako sa pagtitik ng anti-depression at anti-psychotic na gamot. Pakisabi. Hindi porket ganto kung hindi porket makikipag-ululan ako ng ganto sa inyo, umiinom ako. Wala akong tinitira mga guys ha. Nahilo ako, be. Nahilo ako kakaikot na ganun, teka. Sumakit yung ulo ko. Hoy, hindi ako nagtititake ng ganyan ha. Sabi niya dahan-dahan daw ako sa pagtitik ng anti-psychotic na gamot. Pakisabi. May mga tao talagang ulol lang, be. Wag mong damdamin. Buang ka. Bobo ka. Logan. Wag na, babae. Ayun na nga, be. Kwento ko. Nag-message siya sa akin. Sabi niya sa akin, hindi niya daw alam kasi kung sino daw ang pagtatanungan. Guys, ito ha. Advice ko to sa inyo. Hindi naman, nangingi siya sa akin ng advice. Kapag nanghingi ang tao ng advice, magbigay. Kapag hindi hinihingi ang advice mo, huwag kang magbibigay ng advice. So, itong babae, nag-message siya sa akin. Nagtatrabaho daw siya sa isang clinic, and then meron daw siyang pasyente at the age of 55, retired na, mayaman daw. So, tinanong niya, may CCTV dito, Mariske. Anong pakialam mo? Ano naman? Alam naman nila na may kausap ako. Ano naman nga? Nagigigil ako sa'yo. Nagkukwento ako. Ilang araw akong hindi nakapagdaldal, ha? Ilang araw akong hindi nakapagdaldal. Tumigil ka. Alam mo ba bukas magpapakabit ako ng buhok. Sino magpapakabit ng bagong extension? Pakisabi.
Alam mo ba, be, may kwento ko sa inyo. Kasi 'di ba nagpakabit ako ng buhok. Gusto ko magpakabit ng buhok. Syempre, be, yung Instagram ko dito, yung Instagram ko, be, tangina niyo, wala kasi kayong tulong. Yung Instagram ko, nasa down na yata ako sa 81.5, be. So ngayon, meron dito sa New Jersey na salon. Logan! Wait lang, be. Logan! Don't go over there to the river! Don't go to the river! Be, wag na. Pangit. Ayoko. Walang muscle. Tara na dito, tangina mo, Logan. Bobo ka talaga. Sumisigaw pa ako. Magkaharap lang kami ni Logan. Tangina mo. O, yun na nga, be. Yung syempre, parang might as well gamitin na natin yun kasi dito uso yun, be. Ang mga kinabubusisitan dito, be, yung mga content creator, mga ganyan na, I will feature you if you want to collab with me. So, sabi kong gano'n, ay putang ina, marami na ako na following. Syempre, more than 10,000 na yung collabs. Be, alam mo nang nangyari, sabi, no, we don't accept collab. Iyang yan ako, be. Wala kasi kayo ng mga kwenta, ha? Kasi 80,000 lang yung following ko. Ano na ikukwento ko sa inyo? Ano na ba ikukwento ko? Ang dami kasi nakwento ko, be. Ang dami ko nakwento na ipon. Kasi since Monday, hindi tayo nakapagkwentuhan. Ayun na nga, be. Naalala ko na. So, nag-message siya sa akin. Meron daw siya, nagtatrabaho siya sa isang clinic. Hoy, Mare, hindi ko i-disclose, ha. Hindi na rin accurate yung lugar na mga sasabihin ko kasi, Mare, to protect you, okay? Baka nanonood si Mare, baka kinakabahan siya, naiinis ako, ayoko na. Huwag ka kakabahan, Mare, ha, pero, wag na, pero para maging aware din ng ibang tao kasi baka mamaya scam yan, eh. So, ganito yun, nagtatrabaho siya sa clinic, meron siyang pasyente, client. Sabi niya ganon, mayaman daw. Tapos tinanong niya daw, ano daw ang parang, syempre, kung mayaman yan, natanongin mo anong ginagawa sa buhay niya. Sabi, retired na daw at the age of 55. Retired na, ha, at the age of 55. Yes, sabi ni Kla, be, ba't ganyan pangalan nyo? Ayusin nyo! Sabi ni Kla, yung IG story mo, yes. So, yun yung, kung alam mo, huwag ka na magsalita. Yung ibang tao, hindi alam yung kwento ko. Wala na ako signal. Hindi daw nila ako napapanood. Hindi na daw nila ako naririnig. Hindi nyo ako naririnig. Sabi niya, ulag ka. Putang ina, si Logan nasa na. Logan! Ang layo mo na! Halika dito! Luka dyan! Halika dito! Buang ka. Yun na, be. Naririnig nyo. So, yun na nga, be. So, sabi niya, tinanong niya, ano daw, syempre, be, pag may mayaman, diba, tatanungin mo, anong ginawa mo sa buhay? So, yun daw, meron daw siya sa buhay. So, yun daw, meron daw siyang negosyo. Ibahin ko yung state, ha? May negosyo daw siya sa Texas. Iniba ko yung state, ha, para hindi nyo ma-discover. Meron daw siyang isang business. May business daw siya sa Texas. Hindi na accurate, ha. Iniba ko na. Meron daw siyang business sa Texas, guys. Beauty business. Totoo to, beauty business daw. Sa Texas. And kaya daw siya nakapag-retire dahil doon. So ngayon, itong nag-send sa akin ng message ay ino-offera niya ng trabaho. Sabi niya, kasi yung trabaho daw niya ngayon, hiring daw yung pasyente niyang yun sa Amerika. Hindi nyo naintindihan. O sige, next time na lang tayo na magkwentuhan. Sayang, B, sayang yung message ko para maisin sa lahat. Sana. I'm sorry. Yeah, it's okay. Logan. Hindi kung baka mamaya hindi naiintindihan nyo o baka hindi naman sayang yung message natin, be. Hindi pa, be, sabi niya, tropa, nabili mo na ba yung Prada na jacket mo? Hindi pa, be. Hindi pa. Antayin ko na muna yung mga kapatid ko para may alam nyo ba, a-attend? Sino nga attend ng Sabrina the First na concert? Sino nga attend sa concert ni Sabrina the First? Pakisabi. Attend ako. Ano ka dyan? Attend kami dalawa ni AC. Pakisabi. Sino? Be, pagka ganyan pala na concert na ganyan, hindi kagaya ng mga matatanda na air supply, be. Kasi pag na may pit, alam mo yung pit, be, tapos malayo na yung
may upuan. Eh syempre be, ang ikli kaya ng hita namin. Compare mo sa mga kano, pwede silang tumayo, kami hindi namin kayang tumayo. Oo, tapos di nung una matagal nga, ngayon kahapon lang ako nakabili ng ticket kasi tinatanong ko sa AC, sabi ko alam mo bang kanta nila, sige nga kantahin mo nga. Sabi ko ang alam mo lang na kanta niya, please please please, tapos yun lang, hanggang please 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 lang, tangina mo, hindi mo naman alam. Sabi niya hindi alam ko talaga yun. Oh, sabi ko sige siguraduhin mo nakakanta kapag nandun. Pag hindi kita narinig na kumanta, lalabas tayo na ora mismo, lalabas tayo pag di mo masabi yung lyrics, putang ina mo. O ayun na yung kwento be. Kasi nga ayoko nga kasi kung lag naman, sayang naman yung video natin. Ayun na nga be. So nag-message siya sa akin, sa Texas daw may beauty business. Nagbebenta siguro ng beauty product. Itong client niya. So ini-invite siya na maging tourist visa. Mag-tourist visa siya dito, and then i-hire na siya. Meaning wala kang papel. Meaning papasok ka dito as tourist visa. Feeling ko kasi mali yung video ko na na-post dati. Yung mga live ko kasi parang na-misinterpret ng tao. Akala yata nila illegal ako. Be, hindi illegal. Lahat ng proseso na ginawa ko legal. Kaya nga ako nagpakahirap eh. Kasi lahat po yun legal. Putang ina, nasan si Logan? Oh, ayun na. So, dahil sa video ko na sinabi ko na nung nagpunta akong Singapore as tourist, akala niya ganon. No, it's fine, you can post this kasi for awareness ng iba. Siguro kung meron ako nabanggit na name or anything, tsaka nyo na lang tanggalin. So anyway, yun nga. Pupunta siya as tourist lang, tapos i-hire na siya noon, meaning TNT. Wala akong ibang ano ba? Wala ka nang iba pang pwedeng i-analyze dun sa kwento kasi yun naman yun eh. Kasi kung i-hire ka nila as regular na tao, edi dapat hinire ka na nila dito pa lang sa visa mo. Pero kung papapuntahin ka nila as tourist visa, correct me if I'm wrong. Scary, di ba? Scary, kaya nga siya nag-message sa akin eh. Kaso, dahil nga na-post ko siya sa Instagram, I feel like I owe her an apology. So, nag-DM ako sa kanya na sabi ko, I'm sorry. Nag-sorry ako, tapos kung na-post ko, tapos sabi ko, tinanong ko kung kamag-anak niya ba, dinidepensahan niya. So, I think, tapos hindi na siya nag-message sa akin. I think, magpo-proceed si ate. Feeling ko, ang lakas ng kutob ko. So, kung nanonood ka sa akin ngayon, kung tutuloy ka man, since inask mo yung advice ko, kung ako yung nasa posisyon mo, hindi ako tutuloy. Kasi kung hindi ka makapasok ng legal sa US, lalo na under Trump administration, ewan ko kung bakit ang lakas din naman ng loob ng Pilipino na to, na mag-invite ng tao at mag-hire ng illegal under Trump administration. Kami ngang may mga papel, takot. Nagigets nyo? Sinong may mga visa, working visa, hindi permanent hindi pa citizen dito, takot. Kahit nga green card holders, takot eh. Mga green card holders hindi lumalabas. Meron ako mga kakilala hindi lumalabas kasi takot sila under Trump administration. I'm 100% sure na balitaan niyo yun. Kahit green card holders, dinideport. Sorry na distract ako sa lashes. Pakialam mo, 3 lang yung in-apply ko. Wala na nga ako nabuhok dito. Kaya ito lang nalalagyan ko ng cluster lashes. Huwag ka namang ialam, putang ina mo. Nagkukwento ako. Hindi naman kasi ako nagpo-promote ng beauty. Putang ina mo. Sabi niya, nadidistract ako sa pilikmata niya. Putang ina mo. Sinabi ko bang bumili ka ng cluster lashes ko? Hindi ako nagpo-promote. Bobo ka. Tang ina mo, wala na nga akong buhok dito. Kaya dito lang nalalagay. Bobo ka. Huwag ka makinig ka sa kwento ko. O, ayun na. Nakakatakot yan, be, kasi alam niyo naman yung presidente ngayon, be, hindi siya, basta pa iba-iba kasi parang wishy-washy, be. Nakakatakot. Kahit green card holders, takot. Hindi lumalabas. Tapos, ikaw, tourist visa kang papasok dito. Tapos, i-hire wala akong kakilala ha. Wala akong papeles.
Pag wala kang papeles, hindi ka makakahanap ng sarili mong bahay dito. Naintindihan nyo? O, naririnig nyo pa ba? Ako lang ako na signal. Tumigil kayo eh. Narinig nyo ako, guys? Saan ako naputol kung hindi nyo ako na... Sabi niya lag. So, saan ako naputol? Saan ako naputol? Buang ka. Anyways, yun na nga yung kwento. Pag ikaw pumunta ka dito sa US under tourist visa, sa kanila ka makakikituloy. Sa kanila ka Oo, wala kang papeles, no? Wala kang papeles. As tourist ka lang, i-passport lang ang meron ka at saka yung visa mo na tourist ka. Pag ikaw pumunta dito, tingin mo magkakaroon ka ng valid ID? Tingin mo makakahanap ka ng sarili mong bahay? Hindi. Makikitira ka sa kanila. Wala kang valid ID. Bakit ka maghahanap ng bahay dito? 'Di ba? Nagme-make sense ba, be? Paano kanila patitirahin sa isang bahay? Logan! Come on! Paano kanila patitirahin? Paano kanila parerentahin ng bahay? Kung turista ka lang, bakit? Bakit ka rerenta? Turista ka lang. Wala kang papers, be. So, makikitira ka, obviously, makikitira ka dun sa employer nag-hire sa'yo sa Pilipinas. Paano kung hindi kanya pasahurin? Maraming ganyan. Sabi ko sa inyo, imbis na nagre-reddit kayo, ang puntahan yung mga forum, yung mga ganyan, yung mga OFW, yung mga chats ng yung mga ng mga expat. Yan yung mga forum ng mga expat ang atinan ninyo. Marami kayong matututunan diyan, lalo na specialist nasa Amerika. Magbasa-basa kayo, hindi Reddit. Hindi Reddit ang dapat na tinatambayan nyo kung gusto nyo mag-Amerika. Kung gusto nyo na mag-ibang bansa. Madali daw i-fake ang valid ID dyan. Hindi ka ba natatakot, be? Kayo, be, siguro, hindi, kung ganyan yung ninyo, wag nyo po akong i-message kung about sa mga faking ng mga papeles kasi hindi ko kayo mabibigyan ng advice. Yung mga advice na kaya ko ibigay sa inyo is legal. Hindi ko po kaya yung illegal. Kayo na lang yan, be. Logan! Come on! May jowa na, buang ka. Ka dyan. Mga agaw pa ng jowa to si Logan. Ayan. So, pagpunta mo dito, be, yun lang ang possible na mangyari dyan. Merong mga forum dito. Meron. Last month lang yan, be. Dapat ipopost ko yon. But alam kong last month lang. Dapat ipopost ko yon. Kaso kasi baka atakihin ako nung forum site na yon. Kasi hanggang ngayon, member pa rin ako ng site na yon. Hinire siya. EB3 to ha, EB3 na to. Wala pa siyang papers, wala pa yung green card niya, hindi pa dumadating sa mail. So, hinire siya ng kapwa niya Pilipino na maglinis-linis muna. Ending, hindi siya binayaran. Anong sabi? Wala kang papel, bakit? Saan daw ang katunayan? Sabi ko sa inyo, huwag kayong maniniwala sa Pilipino. Tatlo lang yung cluster lashes ko. Hindi lahat. Hindi lahat. Ang tanong ko ngayon, logic lang, be, ha? So, kung nanonood ka man sa akin ngayon, be, logic lang. Kung mayaman siya at may negosyo siya, bakit kailangan niya pang gawin kang illegal? Kung pwede siyang mag-hire ng local dito. Tama, mali. Pwede siyang mag-hire ng local dito. Maraming Pilipino dito. Ba't di ka mag-hire dito? Especially Texas. Maraming Pilipino kahit saan dito. Bakit kailangan mong humablot sa ibang sa Pilipinas? Hindi. Kaya tinanong ko siya, kamag-anak mo ba yan? Hindi daw. Pasyente lang daw nila. Hindi ba kaduda-duda? So, hindi na ako sumagot. Tapos nag-reply siya, dinidepensahan niya na. Kasi daw yung pamangkin niya, ganun lang. Kasi yung pamangkin niya, ganun din daw pumasok sa US. Ngayon nandun na. Hindi ko na siya kinausap. Kasi pamangkin. Guys, bibigyan ko kayo ng senaryo, ha. Sabi, 'di ba? Sabi niya, yung pamangkin daw kasi ganun din daw yung nangyari. Ngayon daw nagtatrabaho na sa US. Ganto ngayon ang kwento ko, be. Ako may anak ako, milyonaryo. Nagda-drive na nga siya dito sa US, eh. Madali pong gumawa ng kwento. Ngayon guys, sasabihin ko, ako nga guys, may asawa ako, eh. Kano? May million yun, ha. May business yun. Pumasok din yan dito illegal. Sobrang daling gumawa ng kwento, be. Utang na loob. Sobrang daling gumawa ng kwento. Again, gamitin kaya nga nandiyan yan, be. Worried lang ako about you. Pero it's up to you kasi alam ko tutuloy ka. Alam kong tutuloy si ate. Feeling ko, be, marami sa atin desperate na. Pag pupunta na pag sinabi na ng opportunity na ganyan, desperate na.
So, I know pupunta ka. Logan, nasan ka? Logan! So, alam kong pupunta siya. Alam kong, sabi niya, oh, may nagsabi, report mo. No, ayoko maging ganyang klaseng tao. Hindi ako ganyang klaseng tao. You do you, I do me. Ganun kasi ang prinsipyo ko eh. Kasi naniniwala ako sa karma. Kapag ikaw gumawa ka ng katarantaduhan, may balik yan sa'yo. Yan ang turo sa akin ng nanay ko. Buntot mo, hila mo. Ang karma, hindi man sa'yo, babalik yan sa'yo. Promise. Babalik yan sa kamag-anak mo or sa anak mo. Hanggang sa dulo ng dugo mo. Yan ang laging sinasabi sa akin ng nanay ko. Kaya, kung gumawa ka ng katarantaduhan at pinasakitan mo ang isang tao, mare, sinasabi ko sa'yo, babalik yan sa'yo. Kaya, hindi yung report mo. Huwag tayong maging ganyan, wala tayong papremyo. Kahit hindi ka mananalo sa buhay, kahit mag-report ka ng kahit ganyan. Hayaan mo silang umangat. Pero you do you, I do me. Huwag kang di tayo para mangialam. Yun lang, nanghingi kasi siya ng opinion. Pero tapos, nung nag-post ako noon, ba't ko to sinasabi? Nung nag-post ako noon, may nag-message sa akin, ate may nag-o-offer din sa akin yan. Lalaki siya na foreigner naman. Ito naman babaeng to. Foreigner daw yung lalaki, ino-offeran daw siyang magpakasal sila. Pakisabi, mas nakakatakot. Magpapakasal sila, and then dadalhin daw siya dito sa Amerika. Putang ina. Basta, ako'y natatakot sa inyo. Ako'y natatakot para sa inyo. I know, sobrang hirap ng buhay sa Pilipinas. Pero guys, may mga bagay na, di ba sabi ko sa inyo, pag ang opportunity gagrab mo, ay ikamamatay mo. At isa kay sasanhin na ng kaya ako tumawag sa inyo kasi na-bother talaga ako. Ilang araw na, tapos inantay ko siya magme-message kasi sabi niya, update kita, pupunta ako sa bahay. Magpo-proceed siya. I know magpo-proceed siya. Kasi dinedepensa, again, nung nag-end yung message namin, dinedepensahan niya pa na okay naman kasi, mukhang okay naman kasi yung pamangkin daw niya, ay nando doon. Bahala ka na, ikaw nang bahala, malaki ka na. Why do you need to hire random people from the Philippines? Kung mayroon kang kamag-anak, why not yung kamag-anak mo na lang talaga ang tulungan mo? It doesn't make sense. Pero, it's up to you, be. Good luck, all the best. Logan, bye! Bye! Logan, pupunta na lang sa lalaki pa na naka-short. Ano ka, ang lamig-lamig. Naka-short? Ano ka dyan? Mayos ka. Malinis damit mo. Kung summer, dapat mag-shirt ka. O, dapat proof ang hinihingi. True. Sige nga, paano mo kahihingi ng proof na yung pamangkin niya nasa US na? Ano ka dyan? Anong proof ang pwede niya nga namang ibigay? Pero, mag-isip kang maigi, be. Tapos, ayun naman sa babae na hindi kayo nag-iisip, kayo na babad kayo sa TikTok. Dapat alam nyo kung ano yung mga nangyayari. Maraming scam ang nangyayari. Be, ang Texas, katawid lang yan ng Mexico. Tatawid ka lang. Tawid lang yan ng border. Kapag hinarvest ang organ mo, wala ka ng laban. Sabihin mo man na kilala ko yan, sasabihin ko sa pamilya ko siya nagpadala sa akin dyan. Kung i-deny nila, walking tourist ka nga eh. 'Di ba? Pwede nilang i-deny yun eh. Parang halimbawa let's pretend again nasa US ka na, namatay ka. Let's pretend lang namatay ka, nawawala na yung katawan mo. Nakita ka, wala ka ng Ngayon, kinakasuhan nyo at hinahabol nyo yung client mo na retired na at the age of 55 na mayaman, na may beauty product dito sa US. And your parents are claiming, or your family they're claiming na, sila ang pumatay sa'yo.
Eh kung i-deny nila, tourist visa ka eh. Hindi ka naman nila hinire eh. Tourist ka lang. Pakisabi. Gamitin ang utak, Bari. Huwag masyadong desperada. Kung nag-ask ka ng opinion ko, nag-ask ka ng advice ko, I'm telling you the truth. Kung magalit ka, it's up to you. Pero, you do you. You do you, pero that's my point, okay? Huwag kang magpaka-illegal. May kilala ako. Baka kasi sa akin, pati ako madamay. May kilala ako, be. 56 years old na yun, be. 30 years na yun dito sa US. Hanggang ngayon wala. To tell you, pag ikaw naging TNT at hanggang ngayon hindi ka makakuha ng papel, hindi ka na makakalabas ng US. Yes, you can, pero hindi ka na makakabalik. Ban ka na. Ngayon, yung 56, baka kilala ko kasi. Baka mamaya maano ako. Makasabihin, ba't mo pa kininto? 56 years old, matagal na siya dito sa US, TNT siya. Wala siyang ipon kasi lahat pinamimigay niya sa kamag-anak niya. Wala na siyang anak kasi lahat binuhay niya ang pamangkin, ng pamangkin, ng pamangkin, ng pamangkin. Mare, hindi na siya makauwi. Pag umuwi siya, wala siyang ipon. Pag hindi na siya makakabalik dito. So, paano ba? Nangyayari kasi yan dito, be. Mag-ingat kayo, ha. Kakagustuhan nyo ng dollar, illegal ka na, mag-isip ka ng long term, be. Yung long term na mai-enjoy mo pa yung buhay mo. Wag mong isasag... Ano yan, be? Isasacrifice mo ba yung credibility mo over money? No. Wag kang gagawa ng bagay na ikakasira ng kredibilidad mo, ng moral mo at ng pagkatao mo. Yan na lang ang meron sa iyo. Yan lang ang meron sa iyo hanggang sa libingan mo. Ang pera mo hindi mo yan madadala. Pero ang kredibilidad mo habang buhay yan, be. Maaalala ka nila diyan kaya sige na, bye na, be. 6:30 na, kailangan pa natin na maglakad. Sige na. Next time na lang tayo magkwentuhan. Bukas off ko. Bukas na lang tayo magkwentuhan na. Sige na, kasi nandito yung tropa ko si Jill. Baka sabihin niya, ayun si Jill. Makikipagkwentuhan ako. Utang inyo, wala kayo na kwenta. Sige na, bye na. Sige na, bye na. Ayun si Jill. Makikipagkwentuhan ako. Panggisa, Pampasarap! ang daming ititimpla. Luto mo yan with Knorr Liquid Seasoning. Mula luto to plato, sarap panalo! Luto to plato, sarap panalo! Luto to plato, sarap panalo! Luto to plato, panalo ang luto mo! Wow! You know your scalp can get up to 5 times more dandruff? Get triple anti-dandruff power. Supercharged with Clear. Hey, you! Did you know men have 1.4 times weaker scalp? Get a shampoo that's 100% made for men. Supercharged with Clear. Enemy alert! Your scalp gets 1.5 times greasier, causing dandruff. Get triple anti-dandruff power. Supercharged with Clear. Stop and pull over! Your scalp gets 1.5 times sweatier. For cooling power. Supercharged with Clear.
Ito na ang pinaka-inaantay na selebrasyon! Excited na si Bibi! Marami pa siyang kailangang gawin para maging ready ang lahat. Baby, huwag masyadong ten. Focus. Ganito ba? Gatot kacha? Need help? Injection! Wala ako. Ito na lang. Wag na.